Aside sa pagpangisda, seaweeds farming ang makabig nga isa sa mga palangabuhian sa mga pumuluyo sang Sitio Boracay, Barangay Chabas, Munisipalidad sang San Dionisio diri sa probinsya sang Iloilo. Kag sa subong nga video, ipakita ko sa inyo ang pangabuhi sang isa ka seaweeds farmer. Ako si Toto Manong and welcome to my vlog. Hoy hala, for the arte for today's video, are you vlog? Ayaw, di ma! Kagtungod nga, temprano pa ang aton nga ginatawag nga hubas o kung low tide, syempre, temprano pa kita dapat manghimos kag magpreparar pakadto sa baybay. Yes, dapat manghimos. Kaya dali lang man ang hubas and we shall make sure nga ma-make use nato ng aton time sa may baybay. Of course, before kita magdulhog, dapat i-prepare nato ang aton kaugalingon, sukso kita sang malaba nga panapton nga makaprotekta sa aton sa init sang adlaw. And mind you, ladies and gentlemen, and anyone in between nga, during low tide lang kita makadulhog sa baybay kag makatuan ang ating nga seaweeds farm, check kung ano pa ang pwede natin maubrang improvement, and of course, mandatory ang pagkape every morning or every time na magkato kita sa ating seaweeds farm. Kag samtang kapangapi ako guys, diri ko lang na-realize nga grabe man nga itsura, oy! Ayaw, di Oh! ba? Oy! Say hi sa ila. Hi sa ila. Hi to my OA niece. Ikaw na. Pwede ka OA sa imo. Hi. And after naton mga pika magchika-chika sa aton ni Hinablos, it's time for us na magdulhog na sa aton nga destinasyon. So amo ni siya ang amon usually nga ginaagyan kay wala man kami choice. So usually it would take us 7 to 10 minutes no before gid man kami makalabot sa amon nga seaweeds farm. Kag depende man na siya kung ang imong seaweeds farm ara lang gid sa may atangan o kung need mo balakton. Parehas ang amon nga di pa namon suungon, over ang suungon. Need pa namon siya lakton para malapot namon siya. So makita nyo guys, ladies and gentlemen, and anyone in between, no, nga diri kami sa may kahon nagalabay and palayan niya na siya sa may kilid and wow! Ayaw, di ma! Just wow! It feels like a masterpiece. So upod di ko subong nga aga ang akon nga matahom nga iloy nga naintuan ko naman. And most of the time nga kung magdulhog ko sa amon nga Sweden, if ever I have time, go po dito kay mama. It's because mother's here. Never mind. So makita nyo guys sa diri nga video nga parte ka trabahoso ang naga-video. Kag mabungad sa aton ang matahom nga Mount Pandi Azucar sang Banwa sang Concepcion. And going back to our seaweeds topic, did you know that, ladies and gentlemen, and anyone in between, nga ang amon nga seaweeds industry diri sa Barangay Sang Chabas started, or it actually started to grow late 2010, and from honest to goodness, dako gagi siya ang nabulig sang seaweeds industry, especially sa amon nga mga pigado lang, especially sa mga ginikanan nga nag-eskwela sa ilang nga mga kabataan. Most especially kapag nagtungtong na ang mga ilang ang mga kabataan sa college, which is very costly na gid in terms of their needs kag ang income sa seaweeds o kung sa pagpang seaweeds ang dako gid nga nanginbulig sa mga pumuluyo sa barangay Sang Chabas. Usually kung magdulhog ko amo ni ako ginaobra nagapanghigot sang mga inugtanom naman liwat nga seaweeds. Story time, way back 2013, that was November, sa kasagsagan sa bagyo sang Yolanda. It was actually the time nga nagaboom na gid ang seaweeds industry sa amon nga barangay. Damo na nagasulod nga mga buyers no para mabakas ang amon nga mga fresh na mga seaweeds and even dried ones. Pero sa pag-abot sang Yolanda na totally washed out gid no ang amon nga mga seaweeds farm kag we had a very hard time nga makabawi kag nangin mabudlay sa amon gid nga magbalik liwat sa amon nga pagpang seaweeds. And after sina hindi na parehas ang iyang tubo, although subong I can say naman nga naka-recover na ang amon nga seaweeds industry diri sa Banwa sang San Dionisio. Pagdulhog namon medyo nagagurugal
And we were actually expecting mag-ulan pero luckily wala man nag-ulan, so wala kami nagpuli, nag-continue kami sa amon nga lubrahon, sa amon nga ginatawag nga kwadra sa amon nga sibidan. Actually, from honest to goodness, budlay gid siya maging isa ka seaweeds farm. Pero siguro ang isa sa mga rason nga siguro nasanay na kami because first and foremost, we don't have a choice. Kaya syempre, amon ni ang isa sa mga sources ang amon nga income. Second, siguro is we are surrounded by a beautiful view. Kag of course, ang amon man nga mga nagakaupod sa amon nga Sweden. Kaya hindi lang man kami ang nagapananom almost bilog nga barangay, sang barangay sang Chabas, extending pagani sa barangay sang Suwa. Nagapang farm gid kami sang seaweeds. Kag it has been our bread and butter for over a decade now, and there's no way for us nga ibilin siya or kalimutan siya. It's because it has been part of our lives. Kagad ako gid siya nga nangin bulig sa amon nga mga ubre. And speaking of ubre, look at that face. What a face! Kag syempre, kung upod ko si mama sa amon nga pagpang seaweeds, there's no way for us not to make stories and talking. Ayaw, di ma! Hoy! Sino ginaistoryahan niyo? Pero actually, ang ginaistoryahan mo lang namon da is we're talking about kung may masulod naman nga buyers nga magabakal sa amon nga fresh nga seaweeds. And yes, I have mentioned a while ago about sa Yolanda, which means nga ang isa gid sa mga very big problems sa mga seaweeds farmers na ginapangatubang is ang malain nga tiyempo, especially kung nagabagyo. And that's it for my very first vlog. Thank you so much, ladies and gentlemen, and anyone in between for staying tuned. See you sa part 2 sa ating seaweed series.